Diyos ko po, sobrang laki po kabong. Minsan po nagtatransact kami sa isang bangko 5,000 SAR po. So ito mga kabayan, isang kababayan natin Pinay dito sa Saudi Arabia ay nagbahagi ng kanyang karanasan kay Kabong Concha. Dahil po, siya po ay nagsa-sideline dito para kumita ng extra money at para na rin makapagbigay ng paalala at babala sa ating mga kabayang OFW saan man kayong bansa nagtatrabaho na wag po tayong papatol sa ganitong sideline na gagamitin po ang inyong pangalan at bank account ninyo. Dahil po si kababayan ay nagkaroon po ng kaso dito sa Saudi Arabia na may kinalaman sa pagtransaksyon sa bangko mga kabayan. No, yun yung apps po na Binance at saka Ok po na nagre-receive po at saka nagsisend ng pera. Yun na lang ho yung i-details nyo. Sideline siya dito, nagagamit ng mga bangko sa Saudi Arabia na nagsisend at saka nagre-receive ng money. Magkano pera ang ginagamit? Diyos ko po, sobrang laki po kabong. Minsan po nagtatransact kami sa isang bangko 5,000 SAR po. Tapos 100 daily po kasi yung nun kabong yung salary namin 100 SAR din maliban yun sa percent ng napapadala namin na pera. Sobrang dami po namin kabong kaya gusto ko sanang mag-warning sa iba kasi pinagbabawal pa po kasi po yun na hindi pa alam kung saan yung reklamo sa akin kung saan po siya hanggang saan po siya. Kaya pati nga pamilya ko hindi ko muna sinabihan kasi pinagbabawal pa kasi ng amo ko. Pwede ako mag-check warning. Okay? Sige walang po. Problema. So, ni-record ko yung ating pag-uusap. Hindi kayo makilala. Sige po. Wala pong problema. Yung akin ho kasi para malaman din ng iba kasi Diyos ko sige ate. Sa akin, malapit na po akong umuwi. Ate. Po? Ikwento mo yung para malaman ng tao yung nangyari sa'yo. Sige. May nag-post na sinong gusto ng sideline, ang kailangan lang is Abshare po at saka Nafat. Yun, okay. May Abshare naman ako at Nafat po. So, sumali ako. Yun nga, pina-install kami ng Binance, pina-install kami ng Ok, then Telegram kasi doon sa Telegram po yung workshop. Okay. Ngayon ka po, after ng 1 month kong pagtatrabaho, then halos po ng bangko ko is block na po. Yun, after 1 month kong pagtatrabaho, may nagtawag na sa amo ko, pulis. Yun, pinapunta po kami ng pulis. Hindi po muna ako makakalabas ng Saudi hanggat hindi po matatapos yung reklamo sa akin. Sino nagreklamo? Ng fraud. Po? Sino nagreklamo sa'yo? Yung isang merchant po nakatransaction ko sa pag-change ng dollar. Magkano ang halaga? 5,000 po, sir. Matagal mo ginagawa yan? Nag-start po ako apply po ako August 8, pero nag-start ako August 17, natapos akong mag-work kasi nung nalaman ko parang hindi siya maganda, September 17 po, pero hindi ho yun talaga tuloy-tuloy yung work, po siya, sa isang linggo minsan 4. So paano mo ginagawa yung trabaho na yun? Meron kang trabaho sa bahay? Pag wala naman po, magsasabi din naman kasi ho yung madam po, magsasabi naman na pag hindi kayo bakante, magsabi kayo. Opo, online po lahat. Sino mga transact mo? Lang ho, yung mga may dyan po na natatransact namin. Yung iba parang mga Egyptian, meron din hong Saudian. Kaya nga nung unang pag-apply ko, as in, akala ko okay lang po. Kasi may nakakantransact kaming taga-Saudi lang po. Yun nangyari sa'yo, hindi ka makauwi? Hindi po, grabe, hindi. Malapit na po yung uwi ko, pero hindi ako makakauwi kasi yun yung advice sa amin ng pulis. Ayan, si mga tao, mga nakikinig ng isang OFW na mayroong problema siya ngayon. Hindi po siya po hindi makauwi dahil sa kanyang problema may involving ng pera. May mga katransaksyon siya sa bangko. Hindi ko alam kung ano to, pero doon sa mga nakakalam ito, alam niyo na po kung ano po sinasabi na sideline.
Kaya mag-ingat po mga kababayan ko. Nako, basta-basta, katulad ng kay kababayan na hindi na makauwi ng Pilipinas dahil sa problema. Ate, ang advice ko sa iyo, pumunta ka ng Philippine Consulate ng MWO sa Jeddah at magtanong ka kung ano ang pwede nilang itulong sa iyo. Okay? Salamat po Kabong. Meron din tayo sa kababayan na halos ang naganyan din ng karanasan. Sa bansang Dubai naman siya nagtatrabaho mga kababayan na nakasuhan po at nakulong dahil inutusan siya ng kanyang karelasyon ng kanyang amo na mag-deposit po ng pera sa bangko na nagagamit pala sa illegal. Watch po natin ang mga balitang ito. Tiniyak na Department of Migrant Workers na agad nilang tutulungan ang isang OFW na ikinulong sa Dubai dahil umano sa gawa-gawang kaso. Si Zef Bosonga na Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Sana po matulungan yung anak ko na makauwi ng Pilipinas. Emosyonal na humingi ng tulong sa himpilan ng Radyo Pilipinas si Nanay Susan, ina ng OFW sa Dubai. Sa huling pag-uusap kasi nila ng anak niya na itinago sa pangalang Shaila, nakulong ang OFW matapos utusan mag-deposit ng pera ng karelasyon ng kanyang amo na ginagamit pala sa illegal. Pero sa halip na kaso tungkol dito ang dapat kaharapin ng anak, gawa-gawang kaso raw ang isinampa kay Shaila. Kasi inilis yung apilan ng anak ko. Ang ginawang kasalanan ng anak ko, nahulihan daw po siya na nagdadrive ng kotse na walang lisensya. Sabi ng anak ko sa akin, Ma, sabi niya, wala naman akong kotse. Paano ako magkakaroon ng lisensya? At saka hindi ko naman po alam mag-drive, sabi niya. Sa pamamagitan ng tulay para sa serbisyo publiko, agad itong inilapit ng Radyo Pilipinas kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. Pagtitiyak ni Secretary Kakdak, agad niyang papupuntahan para malaman ang sitwasyon ni Shaila sa Dubai. Papupuntahan po natin para maasikaso po yung kaso niya at kung tama pagkadinig ko ay na-dismiss na rin at siguro katanungan bakit pa siya nasa kustodiya ng otoridad. So, patitin na po natin ito, Kare, Nanay. Huwag kayong mag-aalala. Magaling po yung abogado natin doon. OFW sa Dubai na ginawa ng kaso makakauwi na sa Pilipinas. Mga tulong ng pamahalaan, nakahanda na. Si Bea Gaza de Guzman ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Patitin na po natin ito, Kare, Nanay. Huwag kayong mag-aalala. Magaling po yung abogado natin doon sa Dubai. Mabilis na tinupad ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ang pangako niya na tutulungan ang overseas Filipino worker na inaresto sa Dubai dahil sa gawa-gawang kaso. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Road Service, kinumpirma ni Labor Attache for Migrant Workers Office o MWO Dubai, Attorney John Rio Bautista na makakauwi na sa Pilipinas ang ating kababayan na itinago sa pangalang Shaila. Pinatututukan kasi ng husto ng kalihim sa MWO Dubai ang pagbibigay ng legal na tulong. Pagtitiyak pa ni Secretary Kakdak kay Nanay Susan, ina ni Shaila, tuloy-tuloy ang tulong ng pamahalaan sa kanila para hindi na mapilitang mag-abroad si Shaila. Hindi lamang po pagpapauwi ang tulong na ibibigay natin sa kanya, kundi yung patuloy ng pagbigay ng assistance, financial assistance para makapag-move on siya, makapagnegosyo siya o ano pa man ang ninanais niya para lumagi na lang ho siya dito sa ating mahal na bayan. Wala namang patid ang pasasalamat ni Nanay Susan sa mga ahensya ng pamahalaan na nagtulong-tulong para makauwi na si Shaila. Kaya mga kabayan, maging paalala po ito sa ating lahat na mga OFW, kahit saan man tayong bansa nagtatrabaho, nawag po tayong papatol sa mga transaksyon o huwag kayong papayag na magamit ang inyong pangalan, bank account ninyo na mag-deposit or mag-transfer sa bank account, lalo na hindi nyo kabisado ang transaksyon. Dahil kapag nalink ito sa illegal activity, kayo po ang makakasuhan at makukulong, mga kababayan.